Isang malaking hakbang sa kaunlaran ang personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inauguration ng modernong Antique Airport sa San Jose de Buenavista, Antique. Ang Antique Airport ay sumailalim sa malawakang modernisasyon, kabilang ang bagong passenger terminal building na pinalawak mula 181 metro kwadrado patungong 2,224 na metro kwadrado at ngayon ay kaya nang mag-accommodate ng hanggang 360 pasahero. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang turismo, pabilisin ang biyahe, at magbukas ng mas maraming oportunidad sa negosyo at trabaho para sa mga Antiqueño at karatig lalawigan. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na dalhin ang kaunlaran sa mga lalawigan, hindi lamang sa Metro Manila. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. The newly completed passenger terminal building of the Antique Airport has expanded from 181 to 2,224 square meters, increasing seating capacity from 64 to 360 and check-in counters from 2 to 6. A new ramp now allows the airport to accommodate up to 4 jet aircraft simultaneously. The control tower has been upgraded from 3 to 7 stories, improving visibility and flight safety. While modern baggage handling, flight information, and passenger systems enhance overall convenience, with the runway extension from 1,430 to 1,800 meters, Antique can now accommodate jet aircraft, significantly boosting connectivity and economic potential. We shall now witness the unveiling of the project marker of the Antique Airport. At the count of 3, Mr. President. 1, 2, 3. The completion and inauguration of this development marks a major milestone in the government's infrastructure program under the Build Better More initiative. It signifies a strengthened aviation network and improved regional connectivity, reflecting the government's commitment to inclusive progress, community empowerment, and nationwide development. Maraming salamat po, Mr. President. I am grateful for the support of the national government because when we
dreamt about this vision of having an airport here. Kung napansin po nyo, yung unang building ay ayon kay Secretary Lopez, mukha daw Rural Health Center yung loob. Pero ngayon, talagang ganap na airport na. Siyempre, nung panahon naman na tinayo yon, decades ago, ay wala pa namang pondo. Nagsimula po ito ng vision ng 2014 or 15. Hindi ko na sana nababanggitin yung anecdote na isang senador sa Panay ay sinabi, pero pinaalala sa akin ni President BBM ngayon lang. Sabi niya, ang kailangan nyo dyan, kambing, dahil puro talahib tayo noon. Na-challenge po ako na magpatayo ng airport dito. Dahil pag nandito tayo sa San Jose, ay 4 na oras sa Iloilo Airport at halos 6 na oras pag nakakotse pa sa Katiklan. Salamat po sa DOTR. Salamat po sa CAAP. Salamat sa DPWH. Salamat sa DBM. Salamat sa national government. I will quote what Secretary Lopez said. Ito ang nangyayari sa mga proyekto na at the lowest cost, the whole terminal only cost 126 million, perhaps the lowest in the Philippines. And that tower only cost 46 million. Sabi niya, meron na silang paghahambingan sa ibang mga regional centers. So, the Antique Airport will be a model for regional and national development. Right now, I think it's 1,800 na ang length ng ating airport at pwede na, parang Katiklan na tayo. So, even if a senator would envision something, but if the national government, DBM, the agencies of government would not support, our vision will not happen. And this is what happens when we plod, when we work, when we cooperate and support. Amidst all the political noise, what is important are the development projects that we bring to local governments, where farmers and fisher folks and micro-enterprises and students and trade and tourism will ensue. This is an airport that will not only benefit Antique, but Iloilo and the other provinces in Panay as well. This is a gift, not from me, not just us, but collectively, all of those who have worked together for the betterment of a people in this beloved province where the mountains meet the sea. Once again, I am grateful to you, Mr. President, my former colleague in the Senate, my kababata, my dear friend, for coming once again to our dear province of Antique, for giving the much-needed support and boost for the province of Antique. Duro gid nga salamat. Palangga ko kamo. The Antique Airport has long served as the province's main gateway to the rest of the Philippines. Classified as a Principal Class II airport, it proudly welcomes every traveler to the land where the mountains meet the sea, where nature's beauty and people's hospitality come together. For years, it welcomed travelers through a small terminal that showed its humble beginnings. With a limited space and capacity, the airport once served only a handful of passengers at a time. Yet it stood resilient, connecting people to Antique. Now, the Antique Airport has met improvements fitting its status as a major transportation hub. The airport's newly constructed passenger terminal building now spans 2,224 square meters, increasing seating capacity from 64 to 360 in this new building. We have also tripled the number of check-in counters from 2 to 6. Modern systems for baggage handling, flight information, and passenger convenience have also been installed to enhance the overall travel experience. With its newly developed ramp,
The airport can now handle up to 4 jet aircrafts at once, doubling its capacity. Meanwhile, the control tower has also been upgraded from 3 to 7 stories, providing a better vantage point for safer, more efficient flight operations. Led by the Department of Transportation and the Civil Aviation Authority of the Philippines, with the unwavering support of the provincial and local government and steadfast championing of Senator Lauren Legarda to improve the province's airport, these developments stand today as a symbol of progress and a source of pride for Antique. Supports the vision of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for enhanced connectivity, comfort, and convenience for every Antiqueño. Building better and more for the Filipinos and the traveling public. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa Antique. Napakapalad po ninyo dito sa Antique dahil nabiyayaan kayo ng magandang tanawin at masarap na pagkain. Kaya naman po, hangarin ng ating administrasyon ang pagbubuti ng kalidad ng transportasyon sa inyong probinsya ng marami pang mga kababayan natin at mga turista ang makapagpunta rito. Batid natin ang pagod, hirap at abalang nararanasan araw-araw ng bawat biyahero, residente man o turista sa paglalakbay sa ating bansa. Madalas, nauubos ang oras, pera, minsan pati na yung pasensya bago makarating sa pupuntahan. Kaya naman, nagsisikap tayong maitaguyod ang isang bansa kung saan ang paglalakbay ay mas mabilis, maginhawa, at magampara sa bawat mamamayan. Upang maisulong ang pangarap na ito, isinagawa natin ang Antique Airport Development Project na magpapabilis sa pagtungo sa Antique at sa iba pang mga lugar sa Western Visayas. Patunay ito ng ating pagsisikap na makapaghatid ng serbisyong abot kamay, malinaw, praktikal at kapaki-pakinabang sa ating mga kababayan. Ngayong araw, binubuksan natin ang bagong passenger terminal building. Dito, mas maayos ang check-in, mas komportable ang pag-antay, at mas kumpleto ang mga inaalok na serbisyo para sa mga nagbabiyahe. Itinayo naman natin ang Air Traffic Control Tower, apron, taxiway at administrative building upang maparami ang mabibigyan ng serbisyo ng paliparan. Sa tulong ng bagong fire station, powerhouse, matitiyak din natin na tuloy-tuloy ang mga operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan. Inaasahan nating malaking ginhawa ang mga ito para sa ating mga biyahero, turista, manggagawa, negosyante o pamilya. Bahagi ang Antique Airport Development Project sa mas malawak na modernisasyon para sa buong Western Visayas. Sa Iloilo International Airport, kasalukuyan nating inaayos ang passenger terminal building. Pinapalitan ang 2 escalator at pinapaganda ang baggage handling system. Sisimulan na rin natin ang pag-aspalto ng runway upang maging mas ligtas ang buong paliparan. Sa Roxas Airport naman, sinimulan natin ang pag-aaspalto ng runway noong Oktubre noong nakaraang taon at uumpisa na rin natin ang konstruksyon ng control tower ngayong taon. Marami po kaming ginagawang proyekto para sa inyong rehiyon at sa ating bansa. Nawa po lahat ng ito ay magdulot ng pangmatagalan pakinabang sa taong bayan. Umaasa ako na pananatilihin ng DOTR at CAAP ang kalinisan, kaayusan at organisasyon ng mga pasilidad na ito. Meron pang isang napakahalagang bagay na ibinalong sa atin ng ating sekretary na tungkol sa naging cost, kung gaano kalaki ang ibinayad para dito sa terminal na ito. At ang sinabi sa akin, the total cost for all of the improvements and the construction was 120 million pesos. That is, nung sinabi sa akin, medyo nagulat ako. At sabi ko, napakamura. Yung tower pa lang,
42 million. 42 million lamang ang ginastos. Ito ay isang magandang halimbawa na kung saan, kung tama ang pinaglalagyan ng pera ng tao, makikita natin napakarami na kaya natin gawin mas mabilis, mas mura at mas maganda. Gawin ninyo itong pamantayan para sa ating serbisyo sa mga residente at sa ating mga turista. Tiyakin natin na isasagawa ng maayos ang mga proyekto upang mas mabilis itong mapakinabangan ang ating mga mamamayan. Sama-sama, itaguyod natin ang isang bagong Pilipinas kung saan maginhawa ang pamumuhay, maunlad ang pamayanan at matatag ang ating bayan. Malinaw naman parati ang utos ng ating Pangulo na gawing moderno and most convenient ang ating mga paliparan, especially sa mga regional airports natin na sinasabi, no, sa mga riyon at iba't ibang probinsya. Ngayon, pagdating naman sa gastos, ang importanteng kautusan parati ng Pangulo to make sure na kada sentimo ng ating ginastos mapupunta talaga sa proyekto at para sa bayan. Pagdating po dito sa terminal, ang nagastos po natin is more or less 126 million. May kasama po tayong taxiway, mga 16 million ho yata yan. Apron, around mga 73 million. Yung control tower, napaka-importante po. Bago na po at moderno, mga 43 million. Mga thereabouts po. Itong bagong terminal ay nadagdagan ang ating check-in counters. Dati 2 lang, magiging 6. Nadagdagan ang ating parking ramp para sa mga eroplanong parating. Dati 2 lang na turboprop. Ngayon, 4 na jet aircraft ay kaya na. At siyempre, yung dami ng pasaherong ma-accommodate, dati 63 lang, ngayon magiging 360 more or less. At yung comfort ng mga pasahero, maganda, air condition, maliwalas, so very convenient. So yan ang mga main features ng ating bagong terminal. Pag naging full operations, commercial operations dito sa Antique, dadami ang flight. So yung mga taga-Antique ay hindi na kailangan pumunta pa sa Iloilo dahil may regular daily flights na tayo. Yan ang magiging isang magandang advantage. May iwasan na yung 2 hours travel para makarating sa Iloilo. Pwede na silang dito manggaling. Sa mga susunod na araw, meron tayong Lawag Airport. Meron tinitingnan din namin yung Bukidnon Airport, bago po yun. Yung terminal building na yun, pati mga runway. Pagdating naman sa mga second quarter, meron tayong Siargao Terminal Building. Pinahaba na po natin yan. That is very timely para ngayong summer at sa mga turista natin. So tuloy-tuloy pa rin po ang aviation sector ng DOTR. Parati po natin sinasabi ng transportation is very crucial to the economic growth of the country, especially pagdating sa ating mga probinsya, no? Kapag meron po tayong sinasabing robust transportation system where we can reduce time travel and reduce cost, we can improve moving goods, at saka yung supply chain efficiency, gumaganda po yung ekonomiya, hindi lang po ng buong Pilipinas, pati po yung mga karatig bayan po natin.